Meron kasi doon sa, hindi ko alam kung sa Jan 14, 15 or 16. I don't know. John 14:15. Ano ba yung ano yung sinabi ng ating King Yahweh If you love me, Hindi po obey. yung purpose ng messenger. Meron pong purpose ng Hindi messenger. yun. Ang purpose ng messenger ay nababanggit siya doon sa John 16 verse 13 to 14 na ipadadala niya ang kanyang mensahero na pinalitan nila ng advocates or spirit of comforter, kung ganon, na tagapag-aliw, yun, mga salin nila. So, ang sinasabi doon, kapag dumating ang mensahero o messenger, ipapahayag niya sa buong mundo ang katotohanan. At he will prove the world to be wrong. Yun. No, ngayon, about sin. Fast forward natin. Ano ang lumalabas sa bibig ng messenger nung siya ay nandito pa? Ang lumalabas sa kanyang bibig ay purong katotohanan para ipakilala sa atin ang covenant. Wala ni isa sa buong mundo na nagturo tungkol sa covenant. Hanggang sa huli niya, ay ang mga mensahe galing sa mga mensahe at saka na nagmula sa nagsugo sa kanya, di ba sabi doon sa ano, di ba? At pinatunayan wala niya, siya sinasabi. ang pinatunayan niya na yung law hindi nawawala. Siya ay pumarito para tupadin kung ano ang sinasabi doon sa batas. Kasi ang sabi ng iba, wala nang kautusan. Puro na lang grasya. Diba? So, ano ang sinasabi niya? Hindi. I have come to fulfill the law. Sabi niya doon, di ba, Matthew? I did not come to abolish the law. I did not come to abolish the law. I did not come to abolish the law, but to fulfill them. At saka ano pa ang sabi niya hanggang sa bago siya lumisan, sabi niya, mawala man ako, huwag kayong bibitiw at huwag niyong bibitawan ang Torah and Covenant. Palagi niya yung sinasabi, di ba? Kapag wala na ako, alam ko magkawatak-watak na kayo. Pero ito lang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong bibitaw sa Torah and Covenant at sa tunay na pangalan ng Ama at ang Anak. Yun ang palagi niyang sinasabi nun hanggang bigla na lang siyang nawala. Yun ang kaulit-ulit niya tuwing magsalita noon pagkatapos ng kanyang message. So, yung pagdating ng messenger, ang kanyang ginawa ay nilatag ayon dun sa John 16. Sa John 16 chapter John 16, 13, 14. 13, 14. So, pinakilala niya ang tunay na pangalan ng ating lumikha, ang ating Ama Yahweh at ating King Yahweh siya. Ni-revive niya ang priesthood. Ang priesthood. Tapos ni-revive niya ang kingdom. Tapos ni-revive niya ang Torah. Yes. At pinakilala niya sa atin ang covenant. Yes.